Following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Huwag kayong padain ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kapang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita naman niyang natutulog sila sapagkat sila ay antok-antok. Amen. Let's all worship the Lord. Are you ready to praise the Lord? Yes! Shout hallelujah! Come on, let's hear it. Palakpak mo yung kamay mo. Diyos, para
at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Kasi ikaw ang tunay na dakila, Yahweh. Yes, let's all worship the Lord. Holy Spirit, you're welcome here. Holy Spirit, saturate this place. Panginoon, inaangkin ka namin ngayong oras. Pwede ba this time, ibigin mo yung mga mata mo. I-feel mo na si Lord lang yung kasama mo today. Sabihin mo sa sarili mo na mamaya ko muna iintindihan lahat ng problema ko kasi aawitan
po, matagal ko po itong hindi na-share kasi hindi ako naka-attend last Sunday. But I want to thank God. So, pasalamatan muli ang Panginoon kasi sobrang buti ng Diyos. Nung nakaraang linggo po, sobrang pong iniiyak ko yung paanong bunso namin kapatid. Yung paanong baby ng bunso namin kapatid. Kasi 1 month old pa lang po siya. Nadala po siya sa ospital dahil sa pertussis. Yung moving cuff, yung uso po na sakit sa mga baby. Ngayon, na-confine po siya sa isang hospital dito sa Taguig. And dahil po maliit yung ugat niya, hirap po yung mga nurses na hanapan siya ng sobrang thankful ako. Sabi ko, Lord, grabe ka. Naririnig ko po talaga ang bawat iyak at bawat pagtawag namin sa iyo. Testimony. Hindi na-approve. Yung palang procedure, hindi covered ang card natin. Then sabi ko, tanungin mo kung magkano ang cash. Sabi niya, 8,000. Di parang nanlumo ko kami. Sabi namin kasi tinawag na nga ako sa procedure, wala pa akong hawak. Then sabi niya, sige, provide ko yung 8,000. Bilis po nang iko ako. Dumating po yung ipag ko doon. May dalang na pasandok ko. Then pag-alis niya po, dali-dali na po ako nagbihis. Then yung app ko sa iPhone, sabi niya, app, hindi ako makatulog, sabi niya. Ipakuha mo dito yung 8,000. So sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kung nag-excess man, siguro yung may gagawin pa siguro na nandun na yung naka-reserve na yung gagawin. So yung 3 tao, yung ko, pinapasalamatan ko, napakabuti ng puso nila. Tigay 8,000, binigay nila sa Magandang umaga po. Ako pa rin kapasalanan po kayo na nagpapasalamat po kay Lord sa kabutihan niya. Yung pamangkin ko na si Lovely, ang anak na po. Thank you kay Lord kasi ang tagal namin ninantay sa Big. Tapos, yung pamangkin ko pa rin, dumating galing Bigo. Matagal po siya sa Bigo. Thank you kay Lord na nandiyan siya. Napakabuti ni Lord sa pag-iingat. Dala-dala niya yung dalawa niyang baby. Wala yung asawa niya. Nasa Bigo. Tapos, yun, thank you kay Lord. Nandiyan din yung kapatid ko. Thank you talaga kay Lord kasi parang hindi ko ang dahil-dahil. Thank you kay Lord kasi mapakabuti talaga. Mapakabuti talaga ni Lord. Tapos, thank you kay Lord na makakasali ako sa So, tuwing umaga sa working na pagkaan namin nila pastoral daw. Na kahit na hindi ako minsan hindi ako nakakasali sa picturean. Kasi pag-ano-gano ako. Minsan nga nahanap ko yung sound. Yung talaga. Kasi parang ang sarap-sarap sa pakiramdam. Parang kompleto kami. Thank you talaga kay Lord. Thank you kay Lord sa mga blessing na kahit na may pagsubok. Kayang dalhin basta po na kay Lord yung talaga kahit nang hirap na hirap ka mga pag-ibig. Kahit na alam mo na ka na natulog. Thank you talaga kay Lord na sa financial. Hindi ko na iniisip ko, basta alam ko may Lord ako. Yes. Thank you talaga. Tapos thank you kay Lord na nandito si Dadiana. Hindi kay Lord. Nagpapagamit ka Lord. Natutuwa ako pag kayo yung ganyan na nagpapagamit ka. Dadiana ngayon. Thank you talaga kay Lord. Pero may isa pa siyang hindi talaga eh. Pero alam ko marami si Lord lang talaga ano. Thank you kay Lord talaga.
binabalik ko talaga ang magpulit at salamat sa kanya lamang kahit na single parent. Pero thank you talaga kay Lord. May purpose si Lord kung bakit kinuha niya. Thank you talaga Lord. Thank you. Binabalik ang pulit ko. Thank you Lord. Kaya napakabuti ng Panginoon. Nakita po natin sa mga testimonies kung gaano makapangyarihan ang Diyos sa totoong buhay si Jesus. Ngayon po ay handa na natin ang ating mga puso at isipan sapagkat tatanggapin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ayan, good morning everyone! Good morning! Ayun! As in talaga yung mga testimony natin. Kakaiba lang ang Lord kung kumilos. Kailangan lang ng 8,000 pero pinriple ng Lord. Di ba? Ganun kabuti ang Lord. Nararanasan niya ng mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So magandang umaga po sa lahat, no, na nagsisipaggandahan, no, at nagsisipag-gwapuhan, no, ang ating mga youth dito at yung ating mga kids. As in talagang they multiply. At ngayong umaga na ito, sige po, bago tayo magsimula, anyayahan po kayo na may panalangin, samahan niyo po ako. Kahit nakaupo na lang po. Hallelujah, Lord. Ama, salamat po sa umaga na ito. Sa pagdako niyo po ulit sa aming mga paa, sa sanctuaryo mo, Panginoon ko. At muli, Panginoon ko, kami ay naniniluhod sa inyo na kami inyong kaawaan, kahabagan sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. At pasalamat pa kami, Panginoon ko, na ang buhay na meron kami ngayon, Lord God, ay gusto namin, Lord God, na ialay sa inyo, gamitin mo kami, Panginoon ko. Mangusap ka po sa amin. Ipaalam niyo po, Panginoon ko, ang salita at aral at turo mo, Lord God. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu. Talk to us, mighty. Speak to us. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Ayan. So, dito po sa mga connected, no, last week po tayo ay nagkaroon po ng prayer and fasting. No, naki-join po tayo sa Quest Main and dito po hindi po natin masyadong na-promote yung prayer and fasting. But ano nga ba ang kahalagahan po ng prayer and fasting? Sino po dito ang nananalangin tapos nag-aayuno, yung fasting? Sino po? Amen. Most likely sa atin hindi pa na-observe, no? Yung iba. Hindi pa natin to nagagawa o ano ba talaga yung prayer and fasting na yan? Biblical ba yan? Opo. Even ang Jesus Christ po, siya ay nanalangin at nag-ayuno. Ano yung ayuno? Di ba? Ayuno is pag-skip, no? Pag-skip. So, during that time po, ang fasting is documented biblical custom of abstaining from food and drinks. Ibig sabihin, hindi po sila kumakain, literally kumakain, at hindi sila umiinom. No? Ginagawa na po yan noong unang panahon, and even Jesus Christ po. No? Pinakita po sa atin. No? At ano nga ba ang nagagawa nito? Ano nga ba ang nagagawa nito? May idea kayo? Ano ba nagagawa? Bakit ba kailangan gawin yan, Joanne? Ano ba nagagawa sa inyo ng fasting, prayer, and fasting? True? Sirit na? Okay. Ang prayer and fasting po ito ay ginagawa, no? Para tayo ay lalong maging close sa ating Panginoon. No? And pinahihinaan ito ang ating mga katawan, tao, at pinapalakas nito ang ating mga espiritu. Okay? Diba? Normally, pag hindi tayo kumakain, ano yung nangyayari sa atin? Hindi na tayo, diba? Nagugutom. No? Bakit ang Jesus Christ kailangan niya pag gawin yun? Diyos naman siya eh. Bakit ginawa niya yun? Kasi diba, ang Jesus Christ, 100% Diyos, 100% human.
tao din siya. Nagugutom din siya. So, hindi excuse ang ating Panginoong Yesus para hindi niya gawin to. Siya ay nananalangin, no? At mamaya sasabihin po natin kung sino sa mga dating character or ang mga character sa Biblia na nag-observe. Ibig sabihin, sinusunod ang prayer and fasting. Again, sabi dito, no, sa pamamagitan ng panalangin, ito ay nagkikipag-usap tayo, no? At lumalapit tayo sa Diyos, nagiging close tayo sa ating Panginoon. No? And sino nga ba yung mga nag-fast during that time? Si Moses. Yan. Moses fasted before receiving the commandments. Bago ibigay sa kanya yung 10 utos sa tablet, nag-fast po siya ng ilang araw? 40 days and 40 nights. Okay. So, nakalagay po yan sa Deuteronomy chapter 9, verse 9. Nang ako'y umakyat sa bundok, ano ba? Yeah. Nang ako'y umakyat sa bundok, yan, sabayan niyo ako. Ayan, Deuteronomy chapter 9, verse 9, nang ako'y umakyat sa bundok, ibinigay niya sa akin ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng kanyang kasunduan sa inyo. Nanatili ako roon sa loob ng 40 araw at gabi, hindi ako kumain ni uminom. Okay? Check. Si Moses ay naniwala sa prayer and fasting. Pangalawa, si Esther fasted for the protection and safety of the Jews. Sino kilala dito? Si Queen Esther. May isang aklat po, no, sa Biblia, Esther. No? At si Esther po ay isang magandang babae. No? Okay. So, even Esther po, no, ang sabi niya sa Esther chapter 4, verse 16, "Tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas, at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay." Okay? So, during that time po, si Esther ay asawa na siya ng hari. Pero during that time po, limitado po ang paglapit sa hari. Ibig sabihin na kahiwalay po yung asawa nila, no, sa mismong palasyo. So tinatawag lang sila pag kailangan sila. And during that time po, delikado po ang hindi sumunod sa kasunduan during that time. Pwede ikamatay nila. Pero nanghingi po ng tulong si Queen Esther, no, na ipanalangin siya, no. At true enough po, nung pumunta siya sa hari, no, hindi nagalit sa kanya, no. Andun yung pabor, no. And next po na nag-fast, ito ay walang iba kundi si Apostle Paul. Paul fasted after his conversion. Nag-fast po, hindi po kumain, ito. Gawa chapter 9 verse 9. Ayan. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Nangyari po ito kay Paul after niya maenkwentro ang ating Panginoon going to Damascus. No? Okay? So, 3 araw siya hindi kumain at uminom. At dito po, sa mga ito, sa mga character, Apostle, si Moses, no, Queen Esther, no, ano kaya yung kahalagahan ng fasting sa kanila? Una po, si Moses, he is asking for guidance nang binigay sa kanya yung tablet niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. No? And secondly, ginagawa po
ni Queen Esther yon para humingi siya ng protection during that time. And thirdly, kay Paul, nakita po natin na siya ay nag-repent. Ibig sabihin po, humingi siya ng tawad. Dahil alam natin si Paul ay mamamatay Kristiyano. At nung na-encuentro siya ng ating Panginoon, Jesus, pinagsisihan niya yung ginawa niya. 3 days na hindi siya nakakita, hindi siya kumain, hindi siya uminom. And lastly, ang nag-fast po na pinakita sa atin walang iba kundi ang ating Jesus Christ. Jesus fasted before His ministry. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 4 verse 2. Ang sabi po, siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya'y nagutom. And even Jesus Christ, na ating Diyos, hindi niya po in-validate ang pag-aayuno at pananalangin. Ibig sabihin, bago po nag-start ang kanyang ministry, no, ito yung ginawa niya. Nag-fast po siya, nanalangin siya at nag-fasting. Ginawa ito ng Jesus Christ. At kung ikaw ay follower at believer ng ating Panginoon, susundin mo rin ba ito? Tanong po yan sa inyo. Kung hindi natin alam ang prayer and fasting, at hindi natin alam ang kahalagahan nito, mahalaga po siya. No? Mahalaga siya na ginagawa din natin. Pero alam ko dito, hindi pa naiintindihan. So ngayon naiintindihan na po ba natin yung prayer and fasting? Amen. Hallelujah. Meron na po kayo pag na, di ba every time, kung may hiningin kayo sa Lord, di ba nananalangin po tayo? Amen. Pero mas maganda pag sinasamahan natin ng pag-aayuno. No? Na Lord, pinipray ko po itong tatay ko na ito. So, mag-alay ka ng oras ng panalangin na instead na kumain ka or instead na magbabad ka no, sa social media, no, alam mo yung oras na yon in exchange sa panalangin. Mananalangin ka. Wala kang ibang gagawin kundi manalangin. Ang ating Panginoong Jesus, sa 40 days and 40 nights niya, no, hindi siya nag-staycation, no, para maglamyada. Nag-staycation siya sa panalangin. No. Alam ko, I don't know kung may nakakagawa ngayon sa normal na 40 days, pero health po kasi ang may ano nun eh. Pwedeng maano po yung health natin. Kaya po, merong iba, nagpa-fast lang sila 3 days, 1 week, no? Pero hindi po tuloy-tuloy, may skip sila. Like for example, hindi sila kakain ng gabi, no? Or pwedeng hindi kumain ng umaga. Basta meron silang short period of time na yung oras na yun, na instead na kumain sila, ay nire-replace nila. Ibig sabihin, pinapalitan nila ng panalangin. Ito po ba ay mabisa? Kapangyarihan ba to? May nagagawa po ang panalangin at sakripisyo. Actually, sakripisyo to ng mga physical ninyo natin. Physical body natin. Ano nga po ang sabi sa Matthew chapter 26, chapter 41, chapter 26, verse 41 to 43. Sige po, sabay-sabay natin basahin. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi mo maaaring maialis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok na. Ito po ay nangyari during
Saan? Sa Garden of Gethsemane. No? Ang malapit ng malakip ang ating Panginoon Jesus. No? Nanalangin siya. No? At anong ginawa pa ng mga apostol niya? Natulog. Ang kasunod po niya na verse, hindi ba, ang Lord, nagano siya eh, hindi ko ba kaya talagang, hindi matulog, pero syempre nga po, mahina ang katawan, ang flesh. Natulog po ang ating mga apostol during that time. No? Okay. So, alam po ng ating Panginoon na tayo, and even siya, ang kanyang flesh, nagugutom, no? Nasasaktan. Sino hindi nasasaktan dito? Matry lang natin ngayon. Kumulatin natin ang maraming beses. At tayong mga Kristiyano po, ano nga ba ang kahalagahan sa atin ng panalangin? Ayan. Gusto natin malaman, bakit ka nga ba nananalangin? Interview na naman to ha. Ano lang to, review lang natin to. Dito pa galingan. Bakit ka nga ba nananalangin? Sister Shoni, paborito kita. Kaya nananalangin para yung may kailangan ako sa kanya. Yun, pag may kailangan sa Lord, nananalangin. Bakit ka nananalangin, Sister Rosa? Nanalangin ako kay Lord. May kailangan man ako o wala. Sakot na wala ako. Ayun, nananalangin. Bakit ka nananalangin, Sister Veron? Para po kung may mga pagsubok man o wala. Alam ni Lord na kalooban ko, yung mga galit. Ayun, oh. Ang panalangin lang ba ay para sa mga Kristiyano? Sa lahat. Even hindi nakakakilala kay Kristo. Kanino sila nananalangin? Sa universe, sa araw, sa buwan. Nananalangin din sila, hindi nga lang sa ating Diyos. Diba? Nananalangin tayo kasi meron tayong hinihingi. Tama o tama? Nananalangin tayo kasi nagpapasalamat tayo. Tama o tama? Nananalangin tayo ulit kasi meron tayong hinihingi. Minsan dalawa lang yun eh. Nananalangin tayo kasi meron tayong gusto. Nananalangin tayo kasi nagpapasalamat tayo dahil nakuha natin yung gusto natin. Minsan dalawa na lang. No? And meron mga sinusunod na way of prayer. Ano yan? Yung acts. Di ba? Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Yung paghingi, no? So, hindi naman siya dito naka-specify talaga, no? Pero, ito yung nire-require na sana yun ang laman ng panalangin natin. Una, nagpapasalamat tayo ay ina-adore natin, no? Katangian ng ating Panginoon na siya ay mabuting Diyos, dakilang Diyos, niluluwalhati natin siya. Pangalawa, nanghingi tayo ng awa sa Kanya, nakahabagan niya tayo. Pangatlo, nagpapasalamat tayo. At pang-apat, doon na lang ang paghingi. Nilalast natin, ibig sabihin, hinuhuli natin yung paghingi. Pero sa iba, inuuna ang paghingi. Thank you naman dyan, Lord. Yan. So, muli po, tayo po doon ay tinuruan kung paano ang tamang panalangin. Tama po ba? Makikita po natin sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13 kung paano manalangin ganito. Ganito kayo manalangin. Ang manamin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Itinuro po yan sa atin. Tinuro, nasusulat po yan, ganito kayong manalangin.
Ang first po na panalangin ng laman ng Matthew chapter 6 verse 9 to 13 ay concerning God. Basahin po natin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban. Tatlo. No? Niluluwalhati natin ang ating Panginoon. Dinadakila natin siya. Nire-recognize natin yung kanyang kadakilaan. At sumunod, sunod, down, doon na tayo humihingi, no? Bigyan mo kami ng aming makakain. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kapatid, in some, ang prayer or panalangin, merong nananalangin na taitim. Diba? Meron namang nananalangin na walang tigil. No? Now, let us know some of the Bible character. Ito, makikilala na naman natin how they pray. Paano sila nanalangin at tayo ay matuto, no? Kahit man lang matuto tayo sa kanila. Ano yung response ng Lord sa panalangin nila? No? Nanalangin at matuto tayo sa kanila. And the title of the message for this morning to ay Praying for God's Glory. Marami sa atin nananalangin tayo kasi meron tayong hinihingi sa Lord. Pero po, ang totoong panalangin ay para mag-glorify ang pangalan ng ating Panginoon. Mahaba po itong babasahin natin. Lucas chapter 18 verse 1 to 8. Ang sabi mo dito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi niya, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait ka kaya ng Diyos ang katarungan ng kanyang mga hinirang na dumadaing sa kanya araw at gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga tao may pananampalataya? Tanong po yan. Mga kapatid ko, sa umaga na ito, tayo ay tutulungan at tuturuan ng mga pag-uugali natin sa panalangin. Attitude of praying. Una, pray persistently. Ang sabi po, nabasa natin sa Acts, ay sa Lucas chapter 18, verse 1 to 8, isang byuda, kinukulit niyo po ang judge, no? Nabigyan siyang katarungan, no? At ang judge na yun, walang kinikilalang Diyos. Pero kakakulit, or hindi, yung term na kulit, no? Kakapunta niya, hindi siya nagsasawa, no? Anong ginawa ng hukom? Binigay ang katarungan. No? Kapatid ko, tayo po ay maging matyaga sa panalangin. Sino matyaga dito sa panalangin? Sino matyaga sa panalangin? Yung walang tiyaga sa panalangin.
magtyaga sa panalangin. Kapatid ko, minsan nagiging matyaga tayong manalangin kapag may gusto lang tayo. Diba? Nananalangin tayo para masagot lang ng Lord ang panalangin natin. Yung gusto natin makuha agad yung panalangin natin. Meron ba dito nun? Meron ba dito nun? Meron, syempre. Yan. Yung gusto natin, minsan may mga kamamaraanan tayo sa sarili nating style. Pag hindi natin nakukuha, ano ginagawa? Dumidiskarte tayo. Di ba? Mga diskarte natin parang tagal naman, Lord. Sige, ito na lang gagawin ko. No? Hindi na nagtyagang panalangin. Dumiskarte na ng sarili niya. Diba? Nainip na siya. Nainip na at hindi na iintay ang sagot ng ating Panginoon. At ano ang nangyayari minsan? Pumapalpak. Kapatid ko, nasaan na ang pagiging matyaga natin sa panalangin? Na umaasa tayo na may gagawin ang Lord sa sarili niyang lakas at hindi sa kapamaraanan natin. Pero ang biyudang ito, nakita natin, no? Nakita natin yung pagiging matyaga niya na halos punta siya ng punta doon sa judge. At ito ang naging tugon sa kanya ng uko. Lucas chapter 18 verse 5, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. At baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Diba, no? Kinulit yung judge. No? Anong ginawa ng judge? Walang iba kundi mamigay ang judge. No? Sige na, eto na. Diba? At ito naman ang tugon ng ating Panginoon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Sa tingin niyo, sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit ito yung consequence. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may nananampalataya. Di ba minsan to, pag tayo nananalangin sa Lord, pag wala tayong nakikita, ang dali nating sumuko. Paulit-ulit po tayo dito. Kaya po, ginagawa ng Lord yun kasi gusto niyang ma-build ang pananampalataya mo sa Kanya. Hanggang saan mo pagtitiwalaan ng ating Panginoon sa panalangin mo? Kapatid ko, ang gustong sabihin sa inyo ng Lord ngayon sa ating lahat, hindi pwedeng walang mapapala ang taong sa Diyos ay umaasa ng buong pagtitiwala at pagtsatsaga. Hindi pwedeng walang mapala tayo na nagtitiwala ng buong pagtsatsaga. Pray persistently. Magtyaga sa panalangin. Another attitude po na gustong i-build sa atin sa panalangin ay isa sa mga character na pwede nating gayahan. And he is assured that God will do something in his prayer. Ito po, first sa mga hari, unang hari, chapter 18, verse 36 to 37, ng ikatlo ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo na ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang iyong lingkod at ginagawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Kapatid ko, during that time, kung hindi po tayo aware, no, si Elijah or Elias, no, siya po ay propeta, no, na kung saan, kung hindi pa po natin alam ang kwento na ito, during that time po,
nagkaroon ng nagkaroon po ng pagpapahayag, no? Ang mga naniniwala po noon kay Baal, no? Sino familiar dito kay Baal? Diyos-Diyosan yun during that time, no? No? Meron siyang mga kawal, no? Meron siyang mga kawal at during that time gusto ni Elias, no, ni Elijah na ipakita kung sino ba talaga ang totoong Diyos, no? So ang ginawa niya, tinawag niya ngayon, sige, eto na, no? At makikita po natin ang kwento na yan sa unang hari, no, chapter 18. At eto na. During that time po, no, sila ay nanghihingi ng parang tawag dito, during that time, gusto nilang makita na totoo ba talaga ang Diyos ng mga Israelitang ito? Ganyan, no? So si Elias po, alam niya, no, kumbinsido siya, believe siya sa Lord, believe siya sa Lord, no, na alam niya kayang gawin ng Lord to. So ang nangyari, sige, eto na ang kampo ngayon, no, ang kampo ni Ahab, no, siya yung asawa ni Jezebel. Si Jezebel, kilala niyo si Jezebel? Hindi po siya yung Serena, ha? Okay. Siya po ay asawa ni King Ahab, no? Si Jezebel po ay naniniwala siya sa Baal, Diyos-Diyosan, no? So during that time, nagpapakitaan na, no? During that time, sino ba talaga ang magaling na Diyos? So confident po si Elias, si Elijah, no? Una, ang nagpakita po, nag-ano sila, sige, maghandog kayo, maghahandog din kami. So ngayon, ang una pong first contestant, no, yung mga Baal team. Yung mga Baal team, sila po yung sumasamba kay Baal, no, sa Diyos-Diyosan. So naghandog sila doon, tapos ang ano nila is, kailangan ay yung tawag dito, yung handog, no, ay makita nila na papaapuyin, no, papaapuyin. So ito na, first contestant, ang mga Baal team, no, naglagay sila doon, nilagay nila yung handog nila, tapos nanalangin sila, kung ano ang mga pinagagawa nila, no, walang Baal na nagpakita, no, walang Baal na sumagot, no, walang nangyari doon sa inalay nila, no, na dapat ito ay masusunog, no, or makikita nila sa mga mata nila, no. Ang sabi ni Elias, sige ba, baka yung Diyos nyo natutulog, o baka namamasyal, no. Yun yung sinabi ni Elias during that time. Kinutyahan niya ngayon. At eto na, pagdating ng 3 o'clock, second contestant, no, eto na, si Elijah. Ginawa niya, no, nag-prepare siya ng altar, nilagay niya yung handog, no? Tapos nag-form siya doon ng 12 na stones, no? Representing the 12 tribes po. Tapos ito, nilagay niya na yung alay niya. Tapos ito pa, sa sobrang confident po ni Elias na alam niya na ang Diyos niya ay kayang gawin ng lahat. Alam niyo po ba ang ginawa niya? Pinabuhusan niya pa po ng tubig yung mga handog. No? Diba pagka binuhusan ng tubig, ang hirap ng paapoyin. Diba? Pero ito yung ginawa ni Elias. Binuhusan ng tubig, no? At siya ay nanalangin. Ano sabi niya sa panalangin? First, unang mga hari, chapter 18, verse 36 to 37. Nang ikatlo, ito na. Nang ikatlo ng hapon na siyang oras na ng paghahandog, ito na po yun. Tumayo si Elias sa harap ng altar at nanindigan. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang utos ninyo. Next na senaryo, pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng
ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Alam niyo po, at walang atubili, kinain po ng apoy ang handog na nasa altar. And even po, yung tubig na yon ay natuyo. At ano po ang nakita ng mga non-believers o sumasamba sa Diyos-Diyosan? May sinabi po, Unang Hari, chapter 18, verse 38, nung di nagpababa ng apoy si Yahweh at pinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Amen. Palagpakan po natin ang ating Diyos. Kapatid, ang Diyos na hinihinga natin ay ang Diyos na nagpapatunay, proving God. And God who shows up. Nagpakita siya ng kanyang kapangyarihan during that time. At anong nangyari? Naniwala ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At kahit naniwala sila, ang usapan doon ay papatayin sila. So, sila po ay pinatay ng kampo ni Elias during that time. So, kapatid ko, kagaya ni Elijah, he prayed confidently. Nanalangin na may believe. Tiyak, elib ako sa Diyos. Believe na believe. Tayo ba? Ganon din kaya manalangin? Lord, alam ko gagawin mo to. Kasi minsan, ang hirap sa atin, nananalangin tayo, humihingi tayo, pero minsan, nag-aalanganin tayo, ibibigay kaya ito ng Diyos. Gagawin kaya tayo ng Diyos. Bakit hindi mo subukan? Sa utang mo, Lord, babayaran mo to, di ba? Papatunayan ng Lord. Papatunayan ng Lord yan sa'yo. Many times, binago po ako ng Lord sa area ng panalangin. Pag nanalangin, Lord, sana po, sana po. Ganun ang laman ng panalangin ko, sana po, Lord, babayaran ko ito. Binago ko po yung panalangin. Lord, babayaran mo ba, diba? Confident ka. Alam mo na gagawin ng Lord. Obviously, hindi ipapahiya ng Lord ang pangalan niya. At state ang pangalan ng Lord. Nakataya ang pangalan niya during that time na ginagawa ito ni Elias. Alam niya na ang taong humihingi sa kanya ay believe na believe sa gagawin niya. And true enough, nakita ng mga non-believers ang ginawa ng ating Panginoon. Kapatid ko, kung sa area ng panalangin mo may kailangang baguhin, gawin mo na. May sakit? Lord, di ba pagagalingin mo siya? Lord, gagaling ako doon. Gagaling ako dito, di ba? Gagaling yung kapatid ko, Lord. Kasi ikaw ang gagawa. Ang gagawin lang natin, ang gagawin mo lang, gagawin ko lang, sasubmit lang natin sa Lord. Bahala ka, Lord. Ikaw ang gagawa nito. Kapatid ko, gusto tayong turuan ng panalangin hanggang saan ka magtitiwala sa Diyos na sinasamba mo, sa Diyos na niluluwalhati mo. Kung hindi ka bumibilib sa Kanya, kung hindi ka confident sa Kanya na gagawin niya.
And lastly, kapatid ko, during this time, nangingi po sa First Hari na libro, unang mga hari, chapter 17, sila po ay humingi na hindi umulan. At ngayon po, sa First Hari, chapter 18, humingi naman sila ng ulan. 3 years nang walang pag-ulan, and then after some time, humingi na sila ng ulan. At sa First Hari, chapter 18, verse 41 to 47, ito po. Sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Narinig ko na ang pagbuhos ng ulan, samantalang si Ahab ay kumakain at uminom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok ng Carmel. Ito po. At sumubsob sa lupa, sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Ito, humihingi na po sila ng ulan ito. Nananalangin po sila ng ulan. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. 7 beses. Ano ba na? 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko, utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan, may nakikita po akong ulap. Kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat. Magmadali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya ay hindi makaalis dahil sa ulan. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at lumakas ang hangin at biglang tumuros ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Pabalik. Kapatid ko, 7 beses. Ibig sabihin, nanalangin po si Elijah, si Elias, at meron siyang look out. O, may nakikita ka na ba? No? Una, wala. Pangalawa, wala pa din. Ilang beses? 7 beses. Sa 7 beses na yun, doon nakita, no? Nakita ng utusan, may nakikita na po akong ulap. Kapatid ko, ang tinuturo mo sa atin ngayon ay pray continually. Ibig sabihin, hanggat walang nangyayari, hanggat walang nakikita, manalangin tayo. You know why? Alam natin na hanggat hindi tayo tumitigil sa ating panalangin, ang Diyos may ginagawa siya. When we pray, may inaayos ang Lord. And when we pray, may piniprepare ang Lord. And when we pray, God will deliver. Not early, not late, always on time. Kapatid ko, ganito ba ang ating ugali ng pananalangin? We pray na may pagtsatsaga. We pray confidently na may gagawin ng Lord. And we pray ng tuloy-tuloy, continually. Kapatid ko, understanding prayer should also be begging. Beg? Ayan. Binigyan po natin ng ano to, no? Beg. B means believing that God can make it. Naniniwala ka, no? Believing that God can make it. Naniniwala ka na ang panalangin mo ay may ginagawa ang ating Panginoon. E, exalting God's name. Lord, ikaw po ang gagawa nito. G, glorifying God's work and make Him known. Na makilala ang ating Diyos. Kapatid ko, ang sabi niya, let's continue pushing. Hindi pusher ha, pusher, wag po yun.
pushers sa Lord. Pushing, pray until something happens. Manalangin ka hanggang meron pagkakataon at ito ay mangyayari. Kapatid ko, manatapos na po tayo. Sabi ko sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray continually. Many prayers can sometimes be very self-centered. Marami po tayo. Kung manalangin ay puro ako, ang pamilya ko, ang kamag-anak ko, paano naman yung iba na hindi na nila kayang ipanalangin ang sarili nila? Magiging parte ka kaya para sa kanila? Gusto natin pag isang tawag lang natin sa Lord na sasagot agad. Diba ito naman po yung gusto talaga natin? Meron naman talagang ganon. Pero we need to understand na ang Lord, alam niya kung kailan, kung saan, at kung paano niya tutugunan ang mga panalangin natin. At pagtiwalaan natin na yung kapamaraanan niya ay mas higit kaysa alam mo. Kapatid, I pray that we may acquire the right attitude when praying. Pray persistently, pray confidently, and pray continually. Ito ay ilan lang sa mga attitude na pwede nating palaguin sa ating panalangin. And we could also pray humbly. Manalangin tayo ng may pagsusumamo. At sa mga panalangin na ito, ating itinataas ang ating Panginoon. At sa panalangin natin, we could put God in the center of our prayer. Sinasapit natin sa ating Panginoon na may ginagawa siya sa ating mga panalangin. Kapatid, sa mga oras na ito, ipanalangin pa natin ang mga pamilya, broken family, solo parents, sa pamilya na naghihiwalay, sa mga pamilya na hindi buo. Let's pray for them. Sige po, some points lang po na pwede natin ipanalangin, kahit quick lang po, no? Sama-sama natin idulog ang pangangailangan ng iba. Sige, we could pray for them. Ang mga pamilya, ang mga lolo, lola, ng mga mahihina na, Lord, we pray, Panginoon ko, sa mga pamilya na hindi ka pa nare-recognize. Lord, we pray, Panginoon ko, na kahit isa lang na miyembro na may makakilala sa inyo, Lord God, we pray also, Lord God, to fix broken marriages. Maraming mga naghihiwalay, Lord God. Maraming hindi nagtsatsaga, Panginoon ko. Pag-unite them, Panginoon. Sige, kapatid ko,
inaanyayahan kita na ipanalangin mo rin ang iba. Huwag muna natin isipin yung sarili natin. Yes. Tulungan niyo po na sila ay maging tapat sa kanilang mga tungkulin, Panginoon ko. At hindi nila ma-abuse, Panginoon ko. Ang kanilang mga posisyon. Sige kapatid, idalangin din natin ang mga campuses, ang mga estudyante, ang mga anak natin, and even mga apo natin na nag-aaral. Lord, we pray, Panginoon ko, na ang mga new generation, Lord God, na mag-a-arise. Lord God, kasabay nito, Panginoon ko, na ipapakilala ka nila. Lord, tulungan niyo po na sa kanilang murang edad, Lord, makilala ka na nila, magkaroon na sila ng relasyon sa inyo, Panginoon. Kasama na po ang aming mga anak, aming mga apo. Higit sa lahat, Lord, ng mga walang kakayahan, Lord, na makapag-aral, pinabayaan na lang, Panginoon ko. Tulungan niyo po, Panginoon ko. Huwag niyo pong hayaan na hindi na lang sila mag-aral, Panginoon. Pagtulungan mo sa area ng paghingi sa inyo. Sa area ng panalangin, Lord. Na Lord, hindi kami self-centered lang. Napanay kami. Ito, Lord, yung gusto namin. At minsan, Lord, inuutusan ka na namin, Lord God. Panginoon ko. Sa galing at kapangyarihan mo, meron kang ginagawa. Ikaw ang Diyos ng himala. At Lord, sinabi mo yan, Lord God, Jeremiah 32:27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang anumang bagay ang mahirap para sa akin. Lord, pinagtitiwalaan namin, Lord God, na kaya mong gawin ang lahat, Lord God. At ngayon, Panginoon ko, dalangin namin, Lord God, na pangyarihin niyo po, Panginoon ko, ang kalooban niyo sa mga anak niyo na patuloy na nagtitiwala at umaasa sa inyo. Ito ba ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Ayan. Sige po.
bago po tayo manalangin, ay meron lang po akong mahalagang tanong sa inyo. Sagutin niyo ako. Sino po dito ang natutuwa kapag nakakatanggap po tayo? Of course, kahit naman ako natutuwa, lalo na kapag pasalubong na binibigay sa atin. Ayan. So, lalo na kapag ang hinihingi mo o yung natanggap mo ay yung pinag-pray mo. Sabi nga ni Makalu kanina, hindi lang 8,000 ang hinihingi niya, triple pa ay eh, paano po ba kapag tayo po ay nagbigay? Natutuwa po ba tayo? So, dapat po matuwa din tayo. Kasi ang sabi nga po sa Gawa 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Amen. So tara po, sabayan niyo po ako sa ating panalangin. Ilan po natin ang ating kamay sa ating mga alay. Yes, Lord, maraming salamat po muli sa umagang ito, sa aming mga alay, Lord God, na inihahandog namin para sa iyo, Father God. Lord, patuloy po namin itinataas ang pagpapalang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat. Sa Lord para sagutin ang kanyang panalangin. Sige, ilunod po ulit natin sa ating Panginoon. Sabihin mo ulit sa Lord ang mga gusto mo, ang mga pinapaayos mo sa Lord. Eh kapatid, sabi kanina, pray persistently, pray confidently, and pray continually. Ngayon, ilahad mo sa Lord. Sabihin mo sa Lord. Kapatid ko, huwag ka nang mahiya. Naman ng puso mo. Trabaho ba yan? Anak ba yan? Magulang ba yan? Financial ba yan? Health related ba yan? Mental? Spiritual? Sige, kapatid ko, inainayahan ko, duhan mo sa Lord. Sabihin mo sa Lord, ngayon ang pagkakataon. Baka napagod ka na. Baka tumigil ka na. Baka ayaw mo na. Sinubuan mo na na ipanalangin sila. Ngayon, pinapaalala ng Lord na meron siyang magagawa sa sitwasyon mo. May magagawa siya sa pamilya mo. May magagawa siya sa finances mo. And even sa health na ngayon, nakakaranas ka ba ng karamdaman? Sige, tuloy mo sa Lord. Sa ugali ba yan? Kahit ikaw ang ugali mo. Yes, Lord. Siyasatin mo, Panginoon ko, ang puso namin. Sige, hindi mo sa Lord, kapatid ko. Hingi mo sa Lord, kapatid. Huwag kang titigil.
tinawag mo sa Kanya. Hanggang saan ka magtitiwala sa kakayahan ng ating Panginoon? Lord, tulungan mo kami, Panginoon ko. Lahat kami dito, Lord God. Even sa online, Panginoon. Patuloy kami magtitiwala. Patuloy kami aasa na meron kang ginagawa sa aming mga panalangin, Lord. Lord, bigyan mo kami ng puso na naghihintay. Puso ang buong pagsusumamo, Panginoon ko, sa pagpapakumbaba. Ang plano mo sa amin, Lord, ay parating mabuti. Na kami ay pasasaganahin mo. At bibigyan mo ng pag-asa, Panginoon. Na iaalis na kami sa sitwasyon, Panginoon. Na mararamdaman namin, Lord God, na ikaw lang at ikaw lang ang makakagawa nito, Panginoon. Lord, huwag kami mag-settle, Panginoon ko, sa ino-offer ng mundo na temporary, Lord God. Lord, nawa ang aming mga puso ay mag-settle sa inyo, Lord. Na ikaw lang sapat na, Panginoon. Sapat na, Lord, na kami ay baguhin mo. Sapat na, Lord, na kami ay ayusin mo. Lord, at hindi ka titigil, Panginoon ko. At kapag tumigil, Panginoon, hanggat hindi ka makikilala ng aming mga mahal sa buhay, Lord. At iwan, Panginoon ko, ang mga kaluluwa na ligaw, mga kaluluwa na nawala na ng pag-asa. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Lord God, na mahabag sa mga kaluluwa na ito, Lord. Na kami ay maging parte ng kanilang panalangin. Lord, tulungan mo kami. Nang laman ang aming panalangin, na ikaw ay maluwalhati. Ikaw ang madakila. At ikaw ang lalabas na magaling, Panginoon. Gawan niyo po, Panginoon ko, sa umaga niyo. Salamat ka!
Sunday po, nothing is impossible po.